Shallow, low pressure area, nagpapaulan na ngayon sa bahagi ng eastern at southern east ng Visayas area. Inaasahang magdudulot ito ng mga moderate and heavy rain showers sa bahagi ng Surigao del Norte, ng parte ng Leyte at Samar region. Buong hilagang bahagi ng Luzon at kanlurang parte patuloy pa rin makakaranas ng maulap at mga kalatkat at ulan. Dulot pa rin ang umiiral na southwest monsoon. Pero nararabi ng Bicol Region, Visayas o Southern Luzon ay patuloy pa rin makakaranas ng maalinsangang panahon dahil sa medyo may umiiral o nakakasingit na easterlies. At onset ng rainy season sa bansa, official na ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, June 10, 2024. Ang oras natin, boss, may umaga ay alas 11:04 na ng umaga. Kasalukuyan ngayon na nakakaranas ng mga pagulan sa bahagi ng southeastern ng Visayas at eastern Mindanao, dulot nga po ng isang shallow low pressure area na nakataas na nga po as in West 95W. Kani-kanina lamang, mga 8:15 AM ito, nag-confirm sa aking pin weather monitoring system. Kaya moderate to heavy rain showers ngayon ang nagaganap dyan sa bahagi ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao area. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha, just in case. Pero dito sa bahagi naman ng Luzon ay inaasahan po na makakaranas tayo ng may lang kaulapan pero maalinsangan ang ating magiging araw ngayong umaga. Magiging overcasting, gloomy pa rin tayo at haze ang aasahan nating conditions despite na makakaranas tayo ng ilang medyo maalinsangan at maaraw ngayong hanggang tanghali. Sa lowest temperature na itala, naka-weather station, kaninang 4:42 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27 degrees Celsius. Tapos nakapagtala kami ng napakataas na temperatura na umabot ng 35.8 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 1:37 PM. Ibig sabihin, medyo mataas ang aming naging heat index na nasa 50.9 degrees Celsius. At dahil ito na po yung pagtatapos ng onset ng hot, dry to rainy season, hindi na po tayo magre-report ng init factor o heat index mula kasama kay Pag-asa. Dahil para sumasabay lang tayo sa during hot, dry season kapag tumataas ang heat index. Magiging natural na lamang yung pag-indicate natin sa heat index kahabang tayo ay nagre-report ngayon tuloy-tuloy po. Pero yung magiging regular ng pare-report natin ng init factor, since nung hot dry season hanggang sa pagtatapos ay hindi na masyado araw-araw na. Madalas na lang siguro natin sasabihin yung heat index sa amin sa Caloocan at visit na lamang ninyo kayo Pag-asa o dito sa akin sa webpage sa mga gustong makita pa rin yung ating heat index maging sa mga susunod na mga araw pa at sa mga kababayan natin na gustong malaman ng information regarding dito. So inulit ko, heat index namin sa Caloocan mabot na 50.9 degrees Celsius. So mainit-init po ang temperatura namin since kahapon. Pero hindi na ganun kalala, di gaya nung mga nakaraang dry season talaga. Dahil tag-ulan na nga po, yung typical na matataas na temperatura natin ay mararamdaman pa rin natin, pero hindi na ganun katindi, di gaya noong during dry season talaga. Samantala sa tigpe extremes in past 24 hours, nangunguna naman ang Tubig-Araw uli sa may grabing init ng kanilang air temperature na umabot ng 37.2 degrees Celsius na nangunguna sa bansa. At sa lowest temperature sa Baguio City ay nasa 17.8 degrees Celsius ang lowest temperature sa bansa. At sa Inulan naman ang Davao Airport Sasa na may 69 mm na total rainfall since kahapon. Wala kaming naitala na pag-ulan dito sa Caloocan. So kalimitan dyan lamang sa parte ng Quezon City o parte ng Bulacan at bahagi ng Antipolo, Tagaytay hanggang dyan sa may Quezon Province ang madalas inaabot ng localized thunderstorms. Sa humidity natin, mataas po at 74% ang ating relative humidity.
at tumaas ito ng 3% since last hour. So expected magkakaroon tayo ng alinsangan oras na mataas ang ating relative humidity kasabay ng mataas na outside temperature. So humid po tayo ngayon dahil nasa 33 degrees Celsius po ang ating outside temperature kasabay ng mataas na outside humidity. So malakit-lagit po ang inyong magiging pakiramdam ngayong araw dito sa Metro Manila. Sa atmospheric pressure, nasa 1,010 hectopascals po ang ating high pressure area and steady ito since last hour. At sa tide and low tide status, maximum high tide pa po tayo. So, maganda pa rin na mangisda kahit sa pangpang ng Manila Bay. At inaasahan nga natin nga nasa 1.4 meters pa rin ang inaasang taas ng ating alon ayon dito sa ating tides prediction. Nasa 1.4 meters po ang lalim nito. So, wala tayong magiging problema. Pero base sa prediction bukas ng Tuesday, pataas pa rin o mahigit pa rin sa 1 meter na 1.3 meters ang expected pa rin na high tide bukas. So ingat na lamang po, lalo na sa mga balak maligo ha, malalim-lalim po. At mukhang nakadetect na naman tayo ng hindi magandang air quality at nasa index of 122 po na very unhealthy o almost very unhealthy ang ating air sensitivity natin or air concentration of 43.95 micrograms per cubic meter. So, unusual na naman yung ating thermal inversion just in case or possible na naman yan sa SO2 mula kay Taal. Well, confirm natin, subukan natin tingnan yung synopsis ngayong araw mula kay Taal Volcano kung pataas pa rin ba ang binubugan nitong SO2 emission. Since kahapon, wala namang nitala daw na volcanic earthquakes. At wala silang latest update para sa SO2 emission. So wala tayong idea kung kahapon ba ay tumaas na naman ang pagbubuga ng SO2 emission ni Taal. Hopefully update o active yung Secatemi. Hindi rin. So wala tayong idea since wala namang nadedetect na thermal anomaly itong si Moody's. So wala tayong idea kung mataas ang SO2 emission cloud o monitoring kay Taal. At kung sisilipin naman natin dito sa CMMS, wala rin masyado nakikitaan na pag-release ng SO2 itong si Taal. So sa ngayon, wala tayong idea kung mataas ang dust o SO2 na nirelease ni Taal. Obserbahan na lang natin kung patuloy ang pagtaas ng ating bad air quality. Pwede nyo tingnan dito sa aking air quality monitoring. Since real time naman po yan. Yan, silipin natin dito at pagbabasahin natin kung posible nga itong nasa fog o natural air pollutants lamang. Dahil yung ating past 24 hours na classification ay nasa mataas pa rin ito at index of 107. So medyo mataas pa rin yung kanyang particulate matter in 2.5. Kung sisilipin natin within 24 hours, kahapon medyo kalmama siya and then kaninang madaling araw, mula kaninang 6 AM, unti-unti na naman itong tumataas. Pero nagpa-fluctuate yung air pollutant level. So tingnan pa rin natin sa loob ng 6 na oras kung magpapatuloy ang ganyang kataas. Baka panandalian lamang ito at kumalma rin. So hindi pa natin mako-confirm kung ito ay galing sa fog ng bulkan dahil nagpa-fluctuate o medyo bumababa yung kanyang graph. So, obserbahan na lang po natin at titingnan natin sa ating mapping ay unhealthy talaga siya. Sa AQCN, makita natin mataas din. Yan. Nagmamulate to unhealthy po. At kung titingnan natin sa may bandang Tagaytay ay unhealthy po ang kanilang pollution dyan. So, posibleng galing na naman to kay Taal at umaabot sa amin sa Caloocan. Ayan, 106. Mas mataas dito sa Tagaytay na nasa 138. Very unhealthy na talaga to. So, posible nga po na manggagaling na naman to sa SO2 ni Taal. Ayan, mas tumaas pa lalo sa latest update niya. 154 index na po. So, posibleng ito ay galing kay Taal Volcano, mga folks. Just in case ay magmas na lang po tayo mga folks, lalo na sa paligid ni Taal dahil nasa 154 po ang very unhealthy index ng paligid ni Taal. Ayon sa malapit sa mismo sa Tagaytay ay napakataas po ng air pollutants sa paligid ng Taal Lake. So magmas na lamang po tayo.
Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 a.m. at inasang lulubog ito mamayang 6:24 p.m. Ang ating waxing crescent at 13% na po ang liwanag ng buwan ay mukhang kaka-moonrise pa lamang kaninang 8:43 a.m. Ayan, nasa elevation of 34 degrees po ito. Mula sa pinakasentro namin sa Caloocan, yan, at 180 degree coordinate. Position sa amin ay nasa elevation of 34 degrees ang taas nito mula sa amin sa Caloocan, sa east section. So, nandito pa lamang sa bandang likod namin. Pang-moonrise pa lamang. So, kung mataas ang resolution ng yung camera, makikita po yan kahit na maaraw sa atin. At inasang lulubog naman ito mamayang 9:58 p.m. At sa ating next eclipse, eksakto 100 days na lamang po para sa partial lunar eclipse. To be exact ito, Wednesday ito ng September 18, 2024. Oras ito sa Pilipinas ha. Yan. Since umaga ito sa atin at 10:45 a.m. Yan. Alas 2 naman ito ng madaling araw. Yan. Sa international time o dyan sa may bandang South America na makikita ito. Partial lunar eclipse naman ito sa kanila. So may 100 days po, eksakto, para sa partial lunar eclipse sa South America. Hindi ito makikita sa Pilipinas, kundi sa South America lamang makikita ito mga folks. Yan, or bandang paligid nito ng Europe, kasama na ang west portions ng Africa. Yun. Pero sa Asia, malabo po makita yan mga folks. Umaga sa atin yan, 10:45 a.m. po, to be exact. At sa ating local weather outlook, para ngayong Lunes hanggang Martes na po ito, magiging maulap ang ating maghapon daw at patuloy pa rin ang mga localized thunderstorms. Sansa ng pag-ulan at 84% at bukas ng Martes, magiging partly cloudy din ang maghapon at may localized thunderstorms. Maglalaro naman sa 58 to 60% ang sansa ng pag-ulan. So, sa ating local weather advisory, southwest monsoon pa rin daw ang naka-apekto sa kanluran bahagi ng bansa. Pero sa ating monitoring ngayon, kasama na ang easterlies pa rin. At dahil sa may umiiral na low pressure area, naasahan ngayong maga ay babanggitin na rin yan ni Pag-asa. Take note yan. Ay, sa lowest temperature expected, 33 to 34 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay 27 to 28 degrees Celsius. Anong basehan ko kung bakit may tuturing ko na ngayong araw ang simula ng rainy season? Makikita ninyo sa ating monthly outside real-time temperature po ito ha. Makikita po ninyo yung mataas na high temperature since noong unang month of unang linggo ng May. Makita nyo ang taas. Pagpapasok na po ng second week, unti-unti na pong bumaba yung outside temperature natin. Yung highly average temperature natin, bumaba na po. Nabawasan na siya. Yan o. Ayon sa ating WIWIX graphing monitoring. Ayan o. So, hindi gaya nung nakaraang buwan, talagang mataas. Umaabot ng halos 36 o 38 degrees Celsius ang outside temperature natin. At pagpasok ng unang linggo, dito, unti-unti, nag-peak na siya. From June 1, yan, dahan-dahan na siyang bumababa. June 3, if I'm not mistaken, June 3, nag-declare si Pag-asa ng rainy season na. Pero mataas pa rin po ang ating outside temperature. Ayun, no? Lagpas pa rin ng 35, yung pinaka-outside average temperature. Pero nung papasok na ng June 6 to June 8 hanggang June 10, bumaba na po siya. Ayan, no? So dito, ito na yung pinakahuli na pagtatapos ng onset. Ito na yung papasok na po talaga yung pinaka habagat season natin. Kasi lumalamig na po yung temperatura natin. Hindi kagaya nung nakaraang unang araw ng June. Mataas pa talaga. Grabe pa po yung init niyan. Pero nung magse-second week na po, mga ditong weekend, humihina na po yung temperatura. Yan. So yun na po yung basehan natin na dito pa lamang nagtatapos yung pinaka-onset. So meron po tayong data niyan. Yan. Makikita nyo sa aking WIWIX section at sa mga graph. At habang bumababa po yung temperatura hanggang this weekend, yung ating heat index bumababa na rin. Ayun, meron tayong heat index monitoring. Ayun, oh. Mula sa pinakamataas na maabot ng halos 48 to 50 degrees Celsius heat index
Ngayon ay bumababa na po ito. Ayan o. Itong June 6 hanggang June 10. Diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po yung cluster o malawak na shallow trough na ito o low pressure area na nagpapaulan na ngayon sa ilang bahagi ng northeastern ng Mindanao, lalo na ng buong Surigao del Norte, Surigao, Caraga, Hinatuan, pababa ng parte ng Compostela Valley at ilang parte ng Davao Oriental. Asahan po ninyo mga ilang moderate and heavy rain showers po dahil tumataon po yung makapal na yung trough na yan sa buong Surigao area at sa bandang Southern Leyte naman hanggang Baybay City, Maasin, Liloan at dyan naman sa may bandang Eastern Samar mula dyan sa bandang Guian Eastern Samar, Salcedo, Basay at Borongan. Habang lumalapit yan, makaka-apekto na ngayon ang influence ng outer circulation yan hanggang Cebu at maaaring umabot pa yan hanggang Panay Island. Depende sa magiging situation at galaw ng shallow trough nito na magdadala ng mga heavy rain showers. Ingat po sa mga pagbaha at posibleng paghuhon ng lupa na huwag naman sana mangyari dahil damay din ang parte ng Ginuog hanggang Cagayan de Oro area. Ingat na lamang sa mga kababayan natin dyan. Samantala sa bahagi naman ng Northern Luzon, patuloy pa rin tayo na umiiral ang northeast monsoon, yung mahinang hanging habagat pa ang umiiral. Bagamat medyo mahina ay patuloy tayo makakaranas ng maulap na himpapawrin at mga kanatkat na pag-ulan, lalo na sa hapon o sa gabi na may mga kasamang pagtulog at pagkidlat. Kahapon nga, nagkaroon ng violent thunderstorms sa extreme Northern Luzon na yan. Sama na ang buong Ilocos Norte, Ilocos Sur hanggang Pangasinan kahapon. So ngayong araw, asahan din ay mangyayari yan nito, lalo na mamayang hapon ha. So magdala po naman ng ganang sa ulan, bukod sa biglang overcast na pagsikat ng araw. Kabilang na ang Cagayan Valley, Cordillera at District Region, Tugigaraw, despite na asahan pa rin ang mataas na temperatura dyan dahil hindi masyado nagiging maulap ang parte ng Tugigaraw. At titingnan natin sa contour map, ay mataas po ang temperatura sa parte ng buong Northern Luzon at mataas din ang temperatura lalo na sa parte ng Southern Luzon at Southern Luzon area. Yan, lalo na sa Camarines Norte, mataas na ang temperatura dyan. So since may mga part dito po sikaw din umiiral sa bahagi ng Northern Luzon, magiging kontrolado po ang laro ng temperatura dyan. Asahan din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms, kabilang ng Isabela, Kasiguran, Aurora, pababa na yan ang buong Quezon Province, hanggang sa parting nga po ng Polillo, hanggang Atimonan, Quezon. Dito naman sa Kanluran, siyempre, dahil sa influence pa rin ng mahinang habagat, ay magdudulot po ng mga kalatkat at pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Mula Bigan, pababa ng Pangasinan, lalo na sa Dagupan at Bolinao, Zambales, hanggang San Fernando o Angeles, Pampanga, ilang parte ng Santa Luzon, ng Nueva Ecija, pababa ng San Miguel, Bulacan, Baliwag, at naka-forecast din ang parte ng Metro Manila at Calabarzon area. Magiging parte, Tomas Ricaudi, overcast and gloomy pa rin ang iiraw sa atin kasama ang NCR at ilang bahagi ng Mimaropa area. So expected pa rin mga isolated rain showers at mga localized thunderstorms at ingat sa malakas ang pag-ulan sa Kalayaan Group of Islands. Magiging parte, Tomas Ricaudi ng ilang parte ng Puerto Princesa ha. So magdala na lamang ng pananggalang sa in case na pumasok ang forecast ng pag-ulan sa inyo dahil naglalaro daw sa 60% ang tsansa ng pag-ulan sa Mimaropa. Pero dito sa parte naman ng Bicol Region ay magiging maalinsangan po at humid ang iiral dahil may mga ilang iselis po ang nakakapasok dyan sa area ng Bicol Region at Southern Luzon. Yung dito kasi sa bandang hilaga ng Northeastern Luzon, sumasalubong po sa pinaka-shield line ng trough nitong nabubuo nito mula sa southwest monsoon natin. Medyo nagsasadpukan yan, so nakakabuo na accumulated na shield line sa pagitan na yan na nagdudulot po ng mga localized thunderstorms. Pero mula din sa bandang Southern Luzon at Bicol Region ay mas maalinsangan po ang iira sa inyo dyan. Kaya expected po ang maaraw at maalinsangan ang buong bahagi ng Camarines Sur. Mula dyan sa Naga, Legazpi hanggang Sorsogon na po yan, damay ang Catanduanes Island. Sa may bandang buong Southern Luzon, mula Masbate, Burias Island, Romblon at Marinduque. Pero depende sa magiging influence na itong shallow trough nito na magkakaroon ng mga part dito Muslicaw din na mamaya-mayang hapon mula dyan sa bandang sa Eastern Samar hanggang Katarman na po yan. Sa ngayon, medyo maaraw pa po kayo dyan at unti-unti magiging katamtaman
hanggang sa magiging partly to mostly cloudy na mamayang hapon. At asahan ko sa parte ng kaluran ng Visayas, lalo na sa may bandang Panay Island ay kasalukuyang katamtaman muna partly to mostly cloudy at maaraw ang umiira sa inyo sa kalurang bahagi ng Panay Island at Negros Region. So damay na ang buong Iloilo, Bacolod, Cadiz at hanggang pababa ng Dumaguete. Unti-unti kayo magkakaroon ng mga partly to mostly cloudy maya-maya, typically nitong hapon po habang lumalapit ang outer trough na ito ng low pressure area na tumatawid na ngayon ng bandang Cebu City na nakakaranas na ngayon ng mas maulap at kalat-katapang ulan ang Mactan at ilang parte ng Talisay at dyan sa bandang San Fernando at Consolacion. So magdala po ng pananggalang anytime, uulanin na po kayo dyan, kabilang na ang parteng Siquijor. So take note at iwas na lamang kung bigla ang nagkaroon ng rapid o bilang buhos ng malakas na ulan, iwas sa flash floods just in case. Kung hindi man ay mag-ingat kung sakaling hindi kayo abutan yung sikat naman ng araw na magdudulot ng maalinsangang panahon, lalo na sa kalurang bahagi ng Panay Island at Negros Region. Sa bahagi naman ng Mindanao, nabanggit na po natin ang parte ng Northern Mindanao, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Caraga, pababa na ng Compostela Valley, dyan sa parte ng Davao Oriental at Bukidnon, magiging mostly cloudy tayo ngayon dyan, nakakaranas na kayo ngayon dyan, moderate and some heavy rain showers, dahil kung sisilipin natin yung infrared heavy rain potential, sakop hanggang sa parteng Bukidnon, ang heavy rain potential dyan, mga folks. So ingat po sa floods, just in case, kabilang na ang parte ng Panabo, Quezon, Anacan, Imbawe at Carmen. Siyempre, damay na lang, unti-unti na rin nakakaranas ang bandang Matalam. Siyempre, ang Sorsogon, unti-unti na rin kayo magiging gloomy dyan hanggang sa makakaranas na kayo ng mas makulimlim na himpapurin na may mga unti-unting paglakas ng ulan mula light to moderate at posibleng umabot pa sa heavy rain showers, lalo na dyan sa bandang Midsayap, Pikit, hanggang Cotabato at Malabang. And the rest ng Maguindanao, nakakaranas kayo unti-unti ng mostly cloudy at asahan ang moderate to heavy rain showers mula Iligan City, Marawi, unti-unti niyan hanggang Kauswagan at maaaring maya-maya mula Tubod, Kapatagan at papasok na yan ng Zamboanga Peninsula na sa ngayon ay katamtaman na po ang inyong lagay dyan. Maghanda na po na panagalang sa ulan, expected ngayong maghapon, makakaranas na kayo ng mga influence ng kalat-kalat at mga moderate and some heavy rain showers. Ganon din sa buong bahagi ng Zamboanga City, Sipuco, patawid na yan ng Basilan at Hulusulu. So most of Mindanao at southern portions ng Visayas, mas makakaranas kayo ng ilang moderate and heavy rain showers. Ingat na lamang sa potential na pagbaha, mga po. Samantala, tingnan naman natin mula sa ating computer-generated tropical cyclone sector o automatic tropical cyclone forecast system na naka-data feed o real-time data feed sa ating webpage. Makita po ang isang low pressure area na mula sa pinaka-trough cluster na nabanggit natin kahapon sa report ay itinaas na aking tropical cyclone sector as invest o shallow low pressure area na mataan ito 298 km southeast ng Hinatuan. Diyan sa may bandang Surigao del Sur na parte. Ayan, nakakaranas ngayon ng mga malakasang pag-ulan ngayon. Nabanggit ko nga po kaninang konti ang malawakang pag-ulan sa may southeastern Visayas at Surigao del Norte at buong nalalabi ng Caraga area at northern Mindanao area. At dahil sa medyo shallow ito, maliit pa sa ngayon ang chance na pag-ulan ito na may initial wind speed pa lamang na 28 km per hour at bunsong umabot ng 35 km per hour. Masyadong high pressure area ang sentral niya at 1,010 hectopascals as of 11:16 AM na po ngayong umaga. So maliit po ang tsansa na sa ngayon ay ito ay magiging isang ganap na bagyo. So maaaring ma-disperse o ma-dissolve din kagad ito at aalisin din anytime sa loob ng 48-hour period ng aking tropical cyclone sector. Pero since itinaas ito as 95W, malamang ay may kasunod na siya as 96W just in case na. So yung ating monthly forecast ay may inaasahan nga may mabubuo dito pero maliliit na ang tsansa na maging isang ganap na bagyo oras na may mabuo dyan sa malapit sa silangan ng Mindanao area. So wala po tayong masyadong alalahanin. Ingat na lamang just in case na magdadala po ng mga heavy rain showers sa mga nabanggit pong lugar sa Northern Mindanao, Surigao,
Leyte, Samar, yan, lalo na ang parte ng central ng Visayas. Unti-unti na rin kayong uulanin dyan mga folks. So mag-update tayo sa latest nitong C95W, pero gaya na aking sinabi, maaaring within 48 hour period, aalisin din kagad ito ng aking tropical cyclone sector. However, maaaring itaas ito ni Pag-asa bilang isang low pressure area na rin mga folks. Depende kung susunod siya kay Japan Meteorological Agency. So, yun lamang po ang ating status nito. At sa ngayon, walang magiging magandang significance ng pag-ulan nito. At least, magiging malamig ang parte na yan ng Visayas at northern part ng Mindanao. Ingat na lamang kung sakaling magkaroon ng flash flood sa inyong lugar, lalo na sa pating Tacloban at Southern Leyte. At kung kakamusta naman natin yung ating near real-time vegetation and drought sa bansa, makikita natin nag-normal na po o halos nag-above normal rainfall na po tayo since June 1 hanggang kahapon. At base dito by June 8, yan, mula June hanggang June 8 ang huling data sa ating monitoring, makitang nasa at least above rainfall na po ilang parte na ito ng Central Luzon at extreme Northern Luzon area. So may Mindanao naman, bandang Surigao, Caraga area, ilang parte ng bandang Sorsogen area. So at least tumataas na po at yung monthly drought index natin ay unti-unti na rin pong nababawasan o pabawas na po siya ng pabawas. So ito na po ang senyales na talagang wala na at humihina na po talaga yung grabing init dahil nga po sa tag-ulan na. Ilang parte na lamang ng Negros region at Cebu at Bohol na lamang ang medyo mataas pa ang drought indexes. At sa ngayon medyo mataas pa ang drought indexes ng ilang bahagi ng Mimaropa, Quezon Province, yan Calabarzon, yan. At dyan sa bante ng Panay Island, Negros region at Cebu. At almost sa buong Mindanao ay medyo nakataas pa rin ang forecast ng early drought warning. Pero sa ating monthly updated ng drought index, unti-unti na po itong kumukunti o nababawasan na. So medyo maganda na po ang balita o good news na ito mga folks. At unti-unti namang tumataas na ang level ng monthly rainfall natin sa bansa. Kung titingnan natin yung daily ng total rainfall sa bansa, napakataas po. Above rainfall po ang naging pag-ulan dito sa bahagi ng Ilocos Norte, ilang parte ng Pangasinan. Sa may Mindanao naman, ang parte nito ng Zamboanga Peninsula at Maguindanao ay medyo tumaas din. Above 70 to 80 millimeters po ang naging pag-ulan. So, nag-above average rainfall na po tayo sa bansa. At yung drought intensity ay dito na lamang sa parteng Negros region na lamang ang medyo nasa extreme pa. The rest, wala na pong naka-indicate maging sa parte ng buong Northern Luzon at Southern Luzon. So mukhang magandang balita yan mga folks. Kumakalma na po unti-unti ang ating kondisyon. Wala pang latest update mula sa data feed ni Pag-asa na SPI, yung drought index nila. Ito yung hindi maganda kay Pag-asa, hindi masyado dynamic ang pag-a-update nila ng kanilang climate. Hindi gaya sa ating ginagamit, very dynamic po at ang pinaka-latest nga po natin is June 8 po. So, mas latest po itong ating ginagamit dahil kay Pag-asa, every month lamang po sila nag-update. Tayo, meron tayong daily at monthly stock. So, mas real-time nating namomonitor yung pagbabago ng average rainfall at drought indexes. So, ayun lamang po yung pinaka-latest natin at kahit tingnan ninyo sa pinaka-daily rainfall ni Pag-asa, magiging ganyan din ang lalabas niyan kay Pag-asa. Kahit hindi na natin silipin sa pinaka-webpage niya. Dahil dito pa lamang sa ating daily rainfall classification, kitang-kita naman natin nag-above average rainfall na ang ating tinutukoy sa bahagi ng Northern Zone at ilang bahagi ng Mindanao area. At bumababa na po yung ating drought classification index sa bansa. Hindi gaya nitong mga May talaga. Yan, mga May. At saka yung April. Grabe talaga ang taas ng ating drought. Ngayon, at least bumababa na po unti-unti na. Samantala sa ating tropical cyclone forecast assessment, monitoring, ayun nga po, at nanatiling nasa 10% lamang yung pinaka-anomaly nito.
So, ibig sabihin lamang ay maaaring hindi rin magtatagal itong shallow low pressure area na to na magpapaulan nga po sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao area. So, wala tayong magiging problema at maaaring itaas din yung low pressure area di sa may bandang Vietnam. Tingnan na lamang po natin kung tataas yan. Then, maaaring sumabay din siya na ma-dissipate unti-unti kay 95W. Sa ngayon, wala pa naman tayong nakikitaan pa na posibleng pa rin sumunod dito kay 95W o malakas-lakas na low pressure area. Maging sa mga computer models, wala masyado ipinapakita na significant forecast. ITCC lamang ang kalimitan ang makikita natin dito sa may silangan pa rin ng Mindanao sa labas ng ating PAR. So, yun lang mga ating titingnan dito at yung ibang weather agencies kaya na ECMWF at NABGEM ay wala rin sa ngayon ipinapakita na anumang extended forecast dito mga folks. So, wala tayong magiging komento. Pero dito ating global spectral model, medyo may mga continuous shallow circulation o trough ang nakikitaan nga po natin dito. Extended forecast dito hanggang June 15, 2024 po, yung may nakikita tayong isang parang shallow trough na naman na posibleng kasunod ni 95W. Well, napaka-insignificant pa yun sa ngayon, kaya wala pa tayong maikukumpirma. Dahil yung mean sea level pressure niya, pinakamababa at 1,008 hectopascal. So, medyo uncertain pa sa ngayon. Tingnan na lamang po natin, lalo na sa ating ginagamit na wind shear probability, kung ito ay favorable. At dahil sa medyo favorable nga po siya at very shallow, 22 km per hour, patuloy natin yung babantayin na sa ngayon ay wala pang significant. Kung sisilipin natin muli ang convergence, medyo nagkakaroon ng ilang shallow convergence dito. Obserbahan natin yan sa loob ng 24 oras at magre-re-update na naman tayo sa ating Facebook page oras na magkaroon man lang ng ilang shallow upward low convection. Kaya nakikitaan natin naglalaro sa 18 to 22 km per hour yung pinaka-convergence nito. Kung may kontrahangin siya by divergence, positive din po at 33 to 44 km per hour. So, obserbahan pa natin yan mga within 12 to 24 hours. Mag-update tayo sa Facebook page para sa anomaly development kung sakali. Dahil yung nauna natin binabantayan dito na convergence, na-dissolve din siya dahil nag-embedded siya sa intertropical convergence zone. So, tingnan natin mga folks at mag-update na lamang tayo anytime sa ating Facebook page. Pero sa ngayon, wala pa rin tayong maasahan na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating PAR sa loob ng 2 o 3 araw. So, tingnan pa rin natin at maaaring merong magkaroon ng development itong convergence na ating binabantayan na maaaring sumunod o posibleng sumunod kay 95W. So, take note yan mga folks ha. Pag pinost ko yan sa Facebook page, baka nitong buong maghapon, mag-update tayo dyan. Yun lamang po ating magiging analysis sa ngayon mga folks. Samantala sa ulat lindol naman, sa ating latest na input mula sa data PDP box, meron tayong namataan na isang magnitude 4.2 dito sa bandang Sarangani pa rin. Sa may Balut Island, malayo-layo. Parte pa rin ito ng Malaysia o bandang Indonesia. So, malayo-layo ito pero pasok pa rin sa southeast ng Balut Island. Municipality pa rin ito ng Sarangani according dito sa data PDP box, Davao Occidental. May lalim na 67 km at magnitude 4.2 po. So far meron tayong isa na nadagdagan. So, maaring ito na ika-6 na magnitude 4.0 na naitala sa ating monthly monitoring earthquakes. And the rest, medyo kakunti pa lamang po yung mga nalistang mga paglindol. Kaya kung titingnan natin sa ating historical earthquakes ngayon, araw, for the month of June 2024, ay maaaring ika-6 na po, lumalabas ika-6 na po na magnitude 4.0 ito. Yan. So may total tayo na 382 earthquakes, 374 dito is magnitude 2.0 pataas, 8 na pala rito is magnitude 4.0 pataas. Ayan. So 8 na, marami-rami na rin pala yung ating magnitude 4.0 pataas. So may 382 na po tayo na total earthquakes. Mukhang mabilis ha. Marami na kaagad ang naitala nating mga paglindol ngayong month. Pero at least awa ng Diyos wala pa naman tayo ng mamataan na anumang magnitude 5.0 pataas. Hopefully wag nang madagdagan pa ng mas malakas pa. At nanatiling sa bahagi pa ng Mindanao, lalo na sa silangang parte ng Mindanao at bandang baybay ng Davao Region, ang may mas maraming mga pagyanig. So sa mga kababayan natin, lalo na sa mga taga Surigao del Sur at Surigao del Norte, ingat po dahil medyo mayanig pa rin kayo dyan
sa inyong probinsya, lalo na sa mga baybayin. Ingat na lamang mga folks. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, June 10, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin analysis para sa araw ng Lunes, June 10, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.timoweather.com para sa mga detalye na gusto niyo pang malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga sa ating report. Typically ay magiging overcast lang din naman at medyo malinsangan tayo kasabay ng southwest monsoon at meron tayong isang low pressure area lamang. At visit lamang din sa aking webpage para sa gusto malaman, lalo na sa ating real-time na dynamics mula sa aking weather station sa Caloocan. At syempre sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.